Kape tayo mga kaparmers. So isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Isang napaka gandang umaga sa inyo. Kagabi, gabi na nang kami umuwi. Nakita niyo naman yung ating last upload na video sa ating ginagawang triangle house. Tingnan niya natin kung tumikas yung ating buhos kagabi. Ito yun mga kaparmers. Tigas na. Ito yung sinasabi ko na hindi na kailangan magtapal. Kunting diskarte lang ang kailangan. Parang ang tigas brad kaya makuha. Tigas. Pakita ko sa inyo. Lagay ko lang itong aking kape. Ang sarap magkape dito habang naririnig natin yung huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon. Kailangan ng matigas. Ayan. Para makita nyo lang. Ayan ho. Kasi kung gagamit tayo ng kutsara tapos tatapalan natin, matagal. Kaya ito ang aming naging diskarte kagabi para sabi ko sa brother ko, since meron tayong sobra na halo, diskartehan na natin para hindi masayang. Ayan ho. Ang linis. Tuloy-tuloy hanggang doon. Kaso nga lang, dito na putol dahil naubusan yung halo. Dito. Naubos. Kasi itong part na ito mga kaparmers, napakita ko sa inyo. Itong part na ito, pag tinanggal natin to, yung ilalim niyan is buhangin at saka lupa. Pag hindi natin nilagyan ng ganyan, pag hindi natin nilagyan, pag natanggal yung ilalim niyan, dahan-dahan malalaglag. Tapos pag inapakan natin dito at walang laman yung ilalim, matitibag ho yan, mag-crack-crack. Ang diskarte natin ngayon, tatanggalin to, i-atras natin ng konti, lalagyan natin ng layout, at medyo ibabaon natin ng konti yung buhos. Bubuhusan natin mula doon sa dulo, papunta dito. Papunta dito sa dulo. Pagbuhos niyan, yan yung magiging lock. So yung lupa na nasa ilalim niyan at saka yung buhangin, hindi na lalabas. Hindi na dahan-dahan maglalagas. Lalo na pag umuulan, nagkakaroon ng tubig, pakunti-kunti, nababawasan ho yan. Pag nabawasan sa ilalim at naapakan, lalo na pag meron tayong dala na mabigat tapos binagsak, pag empty ho yan, mababasag yung ating flooring. Kaya mas mainam, diskarte ho ang kailangan. Katulad dito, yung part na ito, yung part ng ilalim na yan, buhangin yan at saka lupa. Nakita ko kahapon, dahan-dahan nagbabagsakan, kaya yun ang naging diskarte ko para malagyan ng lock. Sabi ng kapatid ko, pantayin namin dito. Sabi ko wag, dahil nga yung ulan, ayaw ko na pumapasok doon. Kasi pag pantay ho yan, mapunta dito ang tubig. Pag pantay ho yan, pupunta doon yung tubig. Mas mainam na elevated dito nasa baba ng konti para hindi makakapasok doon yung tubig, para walang problema. Umulan man ng malakas, bumagyo man, safety ho tayo sa loob. Pero meron tayong kaparmers nagsasabi, sayang daw bakit hindi tubular. Ganito kasi yung kaparmers, mayroon tayong mga natumba ng mga Gemelina na marami. Diyan, yung part na yun. Kaya naisip ko, bakit tayo bibili ng tubular
Samantalang mayroon tayong mga resources na libre na pwede natin makuha dito sa ating lupa. Gemini na lang ito sa inyong paningin. Sa tingin nyo, hindi matibay. Sa aming napansin mga ka-farmers, nang dumating ang bagyong Yolanda, pinakamalakas na bagyo na humagupit dito sa Leyte, yung mga kahoy po, yung po yung mga natira. Yung mga tubular, mga siparlins, lalo na pag video umabot na ng taon, yung mga wineldingan yon mahina. Pag dinaanan nyo ng bagyong malakas, 100% po talagang matatanggal ho yun. Samantala, pag kahoy, lalo na pag mayroong mga ganito, ito, kita mo. Pag mayroong mga ganyan, may mga lock, bawat pinagdugtungan yan, mayroong mga ganyan, may mga lock. Yan ho ang nagpapatibay, lalo na sa mga kahoy. Kaya para sa amin, pagdating sa bagyo, pagdating sa lindol, mas matibay ho ang kahoy. Pero pagdating naman sa anay, bukbok, mahina ho ang kahoy. Sa dalawang yan, mayroon naman na advantage at saka disadvantage. Ang kahoy naman hindi kinakalawang. Kaso nga lang, binubukbok at saka inaanay. Depende na lang kung mag-a-apply tayo advance ng mga insecticide at saka anti-anay at anti-bukbok. Ang bakal din naman, maganda. Kaso nga lang, sa kalawang, napakahirap. Tapos naman, medyo pricey. Pagdating naman sa bagyo na malakas, medyo alanganin ako sa bakal. Ganun ho yun. May mga reason po yan. At saka, ang totoo talaga, medyo alanganin tayo sa budget. Magpakatotoo na lang tayo. Pagdating sa bakal, medyo may kamahalan. Samantalang ito, libre ko lang nakuha dito sa ating lupa. Saan tayo makakaluwag? Dito na tayo sa ating libre na makukuha sa ating lupa. Kunting kimbot na lang ito mga ka-farmers at darating na yung ating mga alaga. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, kape muna tayo. Sige, tubangan. Ito yung sinasabi ko. Pag marami na tayong tanim ng mga gulay, marami tayong alaga, napakasarap magkape. Ngayon pa nga lang na wala pa tayong alaga, yung ating farmhouse pa lang yung nagagawa. Ang sarap ng magkape. Ito yung ating kapihan. Galing pa ito ng House of Tea. Tea House, galing sa Qatar. Dinala ko to dahil maganda ito kasi pag linagyan natin ng karak, hindi pala. Pag nilagyan natin ng kape, 8 hours hindi po yan hindi po yan lalamig. Palagi namin itong dala pag pumupunta kami sa sea line, sa mga beach doon sa Qatar. Kasi bawal naman doon ang alak. Merong alak pero patago. Sa mga public place, ito yung aming dala-dala, dalawa ito, pula at saka itim. Dinala ko na rin sa Pilipinas, gamit na gamit sa pagkakape natin dito sa ating farm. Init ah. Sige. Kahapon pa lang ito, sinusubukan ko lang tanggalin para makaglagay tayo ng pinakaharang. Ano ba yung sinasabi kong harang? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung meron. Ito mga ka-farmers, kikita nyo ba yan? Ito yung sinasabi. Ito yung ating buhos. Ganyan yung kapal ng buhos natin. Tapos dito, yung tinambak natin na buhangin at saka yung ilalim is lupa. Ngayon, para hindi lumabas yan, lalagyan natin ng pinakaharang. Buhos din para magkaroon ng lock. Ibabaon natin ng konti para matibay. Gawin natin. Ito yung sinasabi kong layout mga ka-farmers. Ayan na. Dito, bubuhusan natin ngayon.
Dahil ito sa ilalim, yung tambak, nagnanaknak natatanggal. So once na binuhusan natin yan, tapos ang ating problema. Nilagyan pa natin ng matibay yung ating mayroon pa siyang kable. Mayroon pang pako na mga hindi maganda. At least meron. Yung iba nga nagplaplano pa lang. Tayo pa kaya na nandito na. Alam ko marami naman nagsasabi, hindi matibay yan. Hindi naman to kalsada mga kaparmers. Pasensya na ho kayo sa akin ha. Kung ako may nakakapagsabi ng hindi maganda, pagpasensyahan nyo na. Ngayon pa lang humihingi na ako ng patawad sa inyo kung ako'y nakakapagsabi ng hindi maganda. Mabilisan yung trabaho dahil may low pressure dito sa Leyte. Makulimlim na naman ang langit. Kailangan makapagbuhos muna tayo bago ang ulan. Katulad yan, pundasyon yan dito sa ilalim. Saan yung pintuan dito? Kailangan malakas ang pundasyon pag pintuan kasi dyan palagi umaapak. Para pag umapak dyan, hindi matitibag. Kayod ka na ba? Sa pagsisimula, dyan talaga kailangan ibuhos natin yung ating lakas. Mahirap, nakakapagod, pero nakaka-enjoy. Trabaho Brad. Ika nga, walang bibilib sa atin hanggat hindi pa tayo nagiging successful. Yan na, nakapag-layout na kami. Tatanggalin na namin yung layout ng hagdanan. Matigas na kaya to? Kahapon pa lang to. Ganda tiles na lang ang kulang. Ito na lang yung natitira namin na simento. Ayan. Pangilan na yan? Pang-pito. Meron tayong mga ka-farmers na nagko-comment, medyo yung pagkasalita ko daw is masyadong makwila. Ito lang aking masasabi mga ka-farmers. Yung isang tao, pag hindi mo pa makakasama sa isang bubong, sabihin natin mga 1 month, dyan mo yan makikilala, dyan mo yan makikilala ang tunay na pagkatao. Kaya wag mo siyang husgahan sa pananalita, sa kanyang kilos. Kung makakasama niya ako sa personal, magkakasundo tayo. Kahit sino pa yan na tao, kaya kong pakisamahan. Makulimlim mga ka-farmers, pero masarap magtrabaho pag ganito, hindi mainit. Ito yung ating mga langka na tinanim noong unang araw. Ang ganda ng nilagyan natin ng plastic kasi naiipon yung moist at saka tumutulo dyan sa lupa, nagkakaroon ng maraming tubig. Yan buhay na buhay. Lahat na nakikita nyo na puti, langkayan lahat. Okay na? Simula tayo? Simula? Bago tayo magsimula mag-flooring, tanggalin muna natin. Kasi para bang nag-i-enjoy ako pag nakikita ko na malinis na. Para bang nakakasatisfied. Galing. Dahan-dahan lang dahil kahapon lang ito ng hapon ginawa namin. Huwag lang aapakan para hindi tumimpag. Yan na. Okay. Matibay hindi nabasag. Ito yung hagdanan. Kita natin. Napakadaling tanggalin nito dahil nga isa lang yung pako. Wow. Napaka smooth. Wow. Galing Ganda. Mga kaparmas, tingnan nyo naman yung resulta.
Pero sabi ko sa brad ko, wag muna nga apakan. Nakita nyo, isa lang yung pako. Ito lang oh. Yan lang yung pako. Ganyan lang. Walang kahirap-hirap tanggalin. Ganda brad. Pag binalot yan ng tiles, iliganting tingnan yan. Ganda oh. Oh, napangas. Okay na yan. Ito, lalagyan ng mga baitang. Papaitimin ko ito, sunugin, tapos lagyan ng natural na varnish. Ganda nito. Last na ito na paglalagay natin ng buhos dito, yung flooring sa bawat gilid. Pagkatapos nito, ang focus natin is yung sa taas. Lagyan ng dingding, lalagyan ng sahig. Pagkatapos yan, kunting abubot at kung ano-ano. At pagkatapos niyan, at kung ano-ano na pwede natin ilagay dito. Dito sa ibaba, semi-open lang para mahangin, maaliwalas. Diyan ko ilalagay yung ating incubator, mga gamit na ating kakailanganin. Okay na yan. Simulan na. Mas maganda yung flat, no? Yan yung pinaka-lock niyan para hindi lumabas yung lupa na tinambak namin. At dito, Carabao grass at saka pebbles, graba. Masamang balita mga kaparmers. Wala na tayong simento. Isang dipa na lang oh. Hindi pa gumasya. Mamaya bibili na naman tayo ng isang piraso. Akala namin kakasya dahil napakaliit lang. Dahil nga malalim, papunta sa ilalim, kinapos. Ito dito tapos na oh. Pa-straight. Ayos lang yan. Sabi nga nila, nobody's perfect. Nagutom yung aking brad nang kinapos yung simento. Hinugasan pa yung tinapay sa kape. Napakalinis talaga ng Pilipino. Snack muna bago natin ipagpatuloy yung pagpapanday sa taas. Tubig! Pasuyo! Please! Grabe, dalawang t-shirt na naman yung basa. Ito yung aming dinadali ngayong araw. Yung papakuan ng sahig. Sabi ko sa brad ko, kailangan matapos tayo bago mag-lunch. Ito dito, yung papakuan ng dingding tapos na sa taas. Ayan, tapos na, kabilaan. Ayan yung ating view. Ang ganda, di ba? Pero sa ngayon, makalat pa. Pag marami ng alaga at marami ng tanim, sigurado tayong relax ang paligid. Okay. Nandiyan sa baba. Ha? Sa baba mo. Bilisan mo para makahabol tayo ng oras. Isang oras na lang. Kailangan matapos. Baka mag-overtime na naman tayo mamayang gabi. Tumatanda na. Yan mga kaparmas, dahil 11:40 na. Kakain sana kami para manumbalik yung aming lakas na nawala.
1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 4 na lang yung lalagyan. Bawat linya, nilagyan namin ng depensa. Yung papakuan ng sahig. 1, 2, 3, bawat isa. Sabi nila, ang pagpa-farming para lang sa mga taong no choice, walang pinag-aralan. Diyan ho kayo nagkakamali dahil ang farming ay talagang kailangan matalino ka, madiskarte, at masipag. Kung wala kayo nun, wag na lang kayong pumasok. Pero kung ikaw ay milyonaryo at marami ka namang pangbayad sa tao, pwede. Pero kung katulad ko na sakto-sakto lang yung budget, ayaw kong masayang, ayaw kong mawala yung pirang pinaghirapan ko, kailangan talaga sipag at syaga ang kailangan. Yan po yung katotohanan mga kaparmers. Kailangan pagpawisan po. Kailangan pagpawisan tayo ng malagkit. Dugo at pawis, lakas ang kailangan para makamit natin yung ating pangarap. Yung ating for good business na inaasam. Kasi kung masayang at mawawala yung ating mga pinaghirapan, yung ating kinita, maaari bumalik na naman tayo sa abroad, magpaalipin na naman tayo sa mga Arabo, sa mga ibang lahi. Kaya kung anong meron ako ngayon, binibigyan ko ng halaga at talagang hard work ang aking binibigay. Salamat din ako sa aking kapatid dahil sinamahan niya ako. Dahil kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin to. So ayun muna mga kaparmers, tama na yung drama. Ako ay nagugutom na. Yung kapatid ko nandun na kumakain na tinapay. Brad! Nandun na yung kapatid ko, dumidiskarte. Mag-aalas 12 na, kape pa rin ang tinitira. Kaway-kaway sa ating mga kaparmers. Ganda ng ating view, no? Kailan kaya darating ang araw na mayroon na mga tumatakbo na mga manok, pabo at gansa. At pagdating dito sa likuran, dito natin masisilip yung ating munting piggery. Yan sa mga puno ng kawayan na yan, dahil hindi mainit, maganda dyan. Uwi muna kami para sa aming lunch break. Ayun o, tapos na. Kaso nga lang, mayroong isa na simento na kailangan nating bilhin. Tatapusin natin mamayang hapon. Mga 2 balde na lang ng buhangin, tapos na yan. Pagkatapos ng papakuan ng sahig, bibili na tayo ng dingding at saka yung sahig. Para sa inyo mga kaparmers, ano ba yung magandang dingding at magandang sahig na hindi kamahalan pero eleganteng tingnan? Oops! Diyan lang kayo, bigyan ko yan ng pagkain mamaya. Mayroon ditong 2 aso. Ayan. Kakaibiganin ko yan. Lalagyan natin ng pagkain para magkaroon tayo ng aso dito. Oops! Yan lang kayo. Bibigyan ko kayo ng pagkain mamaya. Okay? Yan kayo matulog. Okay. Pag dumadating ako pag umaga, diyan palagi yan nakahiga. So paano mga kaparmers? Uwi muna kami para makakain. At mayroon pa tayong mga gagawin sa bahay. Pagka 1 o'clock or 2 PM, babalik na naman dito para magpatuloy sa ating mga ginagawa. Meron silang alaga na kusi, parang parot na maliliit. Matagal na yan dito. Magandang tingnan, pero wag mo lang hawakan dahil napakasakit niyan kumagat. Sige na, pandera mo na.